Bus Stop. Tagalog Horror Story. Sa isang modernong syudad, may isang bus stop na tanyag sa mga lokal na kabataan bilang isang misteryosong puok. Nagsimula ang mga kwento tungkol sa bus stop na iyon nang mag-umpisa ang mga insidente ng mga pasaherong biglang nawawala pagkatapos sumakay sa bus mula rito. Ito ay tinawag na bus stop ng kadiliman. Ang bus stop na ito ay hindi katulad ng karaniwang mga bus stop. Ito ay matatagpuan sa isang madilim na sulok ng syudad, malayo sa mga ilaw at madalas na walang ibang pasahero. Kahit anong oras ng gabi, hindi ka maaaring makasakay ng ibang bus maliban sa isa. Ang Mystery Bus. Isang araw, may isang dalagang estudyante na nagngangalang Elisa ang nauwi ng gabing malakas ang ulan. Tila ba walang ibang paraan upang makauwi kundi ang sumakay ng Mystery Bus. Ngunit hindi siya handa sa mga kababalaghan na kanyang matutuklasan. Nang sumakay si Elisa sa bus, napansin niyang ang mga pasahero ay hindi nakikipag-usap, at kanilang mga mata ay walang kaluluwa. Nang biglang magpatihulog ang ulan at mapundir ang mga ilaw, nawalan siya ng malay. Nagising si Elisa sa isang lugar na hindi niya kilala. Lumapit siya sa driver ng bus upang itanong kung nasaan siya, ngunit wala itong mukha. Tila ba ito'y isang multo na nagmamaneho? Nang magtanong si Elisa sa mga kapwa pasahero, silang lahat ay tinalikuran siya at ngumingiti na may mapanuya. Sa kanyang pag-aalala, napagtanto niyang ito'y hindi kapanipaniwala. May isang babaeng pasahero na biglang lumapit sa kanya at nagkwento tungkol sa mga kaluluwa na napaglaruan ng bus stop. Sa pamamagitan ng tulong ng babaeng iyon, natuklasan ni Elisa ang mga sekreto ng bus stop. Ang mga pasahero ng Mystery Bus ay mga kaluluwa na nawawala sa kaharian ng buhay. Ngunit bawat pagsakay mo rito ay magdadala ng isang kapalit. Naisin mang umuwi ni Elisa, napagtanto niya na hindi na siya maaaring makabalik sa kanyang dating buhay. Isa na siyang kaluluwa na pinalad na makatakas mula sa bus stop ng kadiliman, ngunit may sumpang taglay na kailangan niyang dalhin sa kabilang buhay. Ang bus stop na iyon ay patuloy na nagiging malupit na misteryo sa syudad, at marami pa rin ang naglalakas loob na sumubok na sumakay rito, kahit na ang mga ito'y nauuwi sa kakaibang mga pagpapahamak. Sa mga araw na sumunod, nadagdagan pa ang mga kwento tungkol sa bus stop ng kadiliman. Hindi lamang ang mga nawawalang pasahero ang misteryoso, kundi pati na rin ang mga hindi maipaliwanag na mga insidente na nangyayari sa paligid ng bus stop. Isang umaga, isang grupo ng mga mananaliksik mula sa isang prestihiyosong unibersidad ang nagpasya na alamin ang lihim ng bus stop ng kadiliman. May dalang mga kamera at mga instrumento sa pagsusuri ng paranormal, handa silang subukan ang kanilang mga teorya. Sa simula, nagdaan ang ilang oras nang walang anumang hindi karaniwang nangyayari. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, habang sila'y naghahanda na umalis, biglang nagbukas ang pintuan ng Mystery Bus. Hindi nila alam kung ano ang nagtulak sa kanila, pero natakot sila at nagdesisyong sumakay. Pagkabukas ng pintuan, napagtanto nila na ang bus ay puno ng mga pasahero na nakaupo, tila mga mannequin. Ang mga mannequin ay napapalibutan ng makapal na kumot, kaya't hindi makikilala ang mga ito. Nang nilapitan at tinanong nila ang mga pasahero, hindi ito nagbigay ng anumang reaksyon. Sa halip, natagpuan nila ang isang papel na may isinulat na mensahe mula sa mga kaluluwa. Naglalaman ang mensahe ng babala, na nagsasabing ang bus stop ng kadiliman, ay hindi para sa mga buhay. Ipinakita ng mga kaluluwa sa kanilang mga panaginip ang mga pangyayari ng mga pasahero na nawawala pagkatapos sumakay sa bus. Isinisiwalat din ng mga ito na ang bus stop ay tila isang portal papuntang kabilang buhay, ngunit sa bawat paglipat, nauuwi ka na sa mundo ng mga kaluluwa. Nang maibalik nila ang kanilang mga sarili sa katotohanan, biglang sumara ang pintuan ng bus. Sa kabila ng takot at kaba, napagtanto ng grupo ng mananaliksik na hindi na nila maaaring pigilan ang mga pangyayari.
Mula sa araw na iyon, nagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral ng bus stop ng kadiliman, ngunit hindi nila nalutas ang misteryo nito. Ang bus stop na iyon ay nananatiling isang lugar ng kadiliman at misteryo sa syudad, kung saan ang mga taong mapanganib ay hindi makakatawid patungo sa kabilang buhay. Ang mga kwento tungkol sa bus stop na iyon ay patuloy na bumabalot sa mga isipan ng mga lokal na tao, nagdudulot ng takot at pangamba, at nagpapamahagi ng aral tungkol sa mga lihim ng kamatayan. Follow me for more Tagalog horror story, and don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video. My name is JL Austria, the writer and author of this story. Ingat always ka horror and God bless.